Denggem, napulubusan ni Satanas amang sagat kada kayo akas iti manalon, aming itaep iti trigo, tapno mapaglasin tinaimbag iti dakes. Ngam, inkarkararaggan ka, Simon, tapno saan ang mapukaw ti pamatin. Into nagsubli ka kanyak, masapul apapigsay ang dagiti kakabsat mo. Okay, katantay Sister Celia na. Dati nga imbaga ni Apo Jesus, nga ti Diablo na daw-dawatan na matnukwa iti Diyos, nga palubusan ti Diyos tapno subukan na dagiti tattao ti Diyos. Kat no may tublak na ida ko na ni Apo Jesus, ka inton makapagbabawi kan, makapagsubli ka kanya, kuno na, pabilgam dagiti kakabsat mo. So tatta dito, or-urahin lang ni Apo Diyos Sister Shirley, kani Jojo. Amo pagdanagan dita, ordinaryo lang dita nga pasama. Ti damdam maglaeng no kwa makapasidduker na ngamsika nga mismo makitam na maobserbaram ti kasasaad ni Jojo. Nga oray no kaskasano adda basi itong problem na. Itatta ka sister. No ka ano nga makarik na tayo kakabsat kung kailan tayo nakakaramdaman ng panghihina, nang hinagpis ng parang kawalan ng pag-asa, dito tayo lalong kakapit sa ating Panginoong Hesus. Dito natin lalong papagtibayan ang ating pananampalataya, ang ating pagsamba sa Kanya kasi may pangako siya. No? May pangako siya. Basahin natin ang 34 verse 7 ng Psalms. Mga awit, Salmo. Titingnan natin. Itong mga ito, pangako ng ating Panginoon ito. Gusto niyang ipakita sa atin, gusto niyang ipaliwanag at batid sa atin yung kanyang kalooban sa atin na bagamat may Diablo na naghihintay, gumagawa ng kasamahan para sa lahat ng tao, nakaantabay naman palagi ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, ma'am? Salmo 7. 34 verse 7, ma'am. Dagito ititalgad tayo, Sister Shirley. Dagito ititalgad tayo, Sister Gina. Sister... Psalms 34 verse 7, ma'am. ay 34. Psalms 34. Verse 7. Aywanan ti anghel ni Yahweh dagiti agbuteng kankwana. Ket ispalen na ida iti amin apag peggadanda. Okay. Kasto Sister Shirley. Kada tayo ngat amin nadaduma adda dayjay gundawa nga aglibtaw tayo. Gapo kadi na dumaduma nga pasamaken kadagiti panagbiag. Agkapsot tayo man uno adda man dayjay saan tayo nga maawatan no kwa. Adda di gundaway nga maisina tayo iti pagdarikmat na. So no adda pan nakaisina tayo, adda mat gundaway ti Diablo. Magkaroon naman ng pagkakataon ng Diablo upang kanyang upang gumawa siya ng mga bagay na hindi nararapat sa isang tao. Ngunit dito kapag tayo ay palagi na nasa kanya, sabi niya ti anghel ni Jehova alikubkuban na dagiti agbuteng kenkwana ket ispalen na ida salakan na ida. Ni Apo Diyos kakabsatan na pati nayon nga adda anghel nga agbanbantay kada tayo. Agbanbantay kada tayo kitaan na tayo. Ngem haan na tayo nga pengdan no kaya tayo ti umadayo kan ni Apo Diyos na ngem nadda tayo kan kuana dayji anghel ni Jehova na isu ti mga tipa na kadigay banbanag nga saan nga naimbag nga mabalin nga iya sideg ti Diablo kada tayo tapno kapsut tayo wenno nya man ti mapasamak kada tayo. At the anghel ti Diyos nga sumubsubaybay kada tayo. Dahil na pasamak ni Gideon. Padasan ta kita ang Diyos sumubsubaybay kan ni Abraham na. Genesis ma'am, chapter 18, verse 1 and 2. Tingnan natin na. At kahit nasaan si Abraham, dinadalaw sa niyang mga angel. 1 and 2. Yes ma'am. Yes ma'am. Nagparang ni Yahweh ken ni Abraham iti ay Mamre. Di ayan dagiti lugo akayon. Ang tugtugaw di ni Abraham iti ruangan ti toldana iti kapudot ti aldaw. Ket idi tungmangad nakita na ti tallo a lalaki a nakatakder. Tinaray anang sabat kadakwada apaman a nakita na ida. Nagpakleb iti dagat. Okay, kitan tayo na. Dito ay ti tao nga maitalimang kanya po Diyos ko sa ang tao, naintindihan mo? Kasi
Ang tao ang tagi na nakakapit sa Panginoon, pinapadalaw siya ng Panginoon sa kanyang mga anghel. No? Basahin natin. Kung minsan hindi natin namamalayan, Hebrew chapter 13 verse 2, ma'am. Titingnan natin kung ano sabi niya. Na, Mabali mo ti Tagalog, Elda. yes, ma'am. Ti Tagalog naman lang dito. Ay, kasta, yes, ma'am. Hebrews Chapter 13 verse 2, Hebrew. 13 verse 2. Mm. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Kita niyo, ano? Kung minsan hindi natin namamalayan na may bisita tayo, hindi natin kilala. No, gusto niya tayong dalawin. Na kung minsan dahil sa kakulangan ng pagkaunawa natin, kung minsan pinapalayas natin siya. Hindi natin alam kung sino siya. Pero sabi niya, huwag yung kalilimutang magpakita ng kaawaan o pag-ibig, ma'am. Pag-ibig. O pag-ibig sa mga dayuhan, sa mga estranghero. No, dahil sa dito, maraming mga tao na tumanggap ng bisita na hindi nila nakilala, na mga angel pala. No? Kailangan nauuhaw. Oo, yeah. Oo, yes, ma'am. Ano. Painumin. So, napakaganda ang ating Panginoon. So ngayon, dahil nandiyan na yan Sister Shirley, ang sabi ng ating Panginoon, meron siyang sinabi na ganito. Subukin nating basahin, ma'am, yung Job chapter 5 verses 17 at 18. Titingnan natin dito, Job 5. Chapter 5 verses 17 at 18, ma'am. 17 and 18. Narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya't huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng makapangyarihan sa lahat. Sapagkat siya'y sumusugat at nagtatapal. Siya'y sumusugat at pinagagaling ng kanyang mga kamay. Kuminsan, ito na nga, minsan pinahintulutan ng Panginoon talaga ang mga bagay na hindi natin nais, mga kapatid, na mangyari. Dahil may plano siya. Halimbawa, kung tayo ay nangihina, kung tayo ay bagyang lumilihis, kung tayo biglang nakakalimot, nagbibigay siya ng paalala sa hindi natin aakalain at hindi natin inaasahan na paraan upang maalala man lamang natin ang Panginoon.